Now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. So, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Yes! Akala nyo naligaw kayo sa ibang channel, ano? Let's rumble! Bakit tayo may intro na ganyan, mga pare? Anyway, magpakilala muna mga pare. Welcome dito sa Paring RJ TV. Ako nga pala si Paring RJ. Nagulo tuloy yung intro ko eh. Let's get ready to rumble. Bakit? Kasi alam mo si pare tuloy. Si Paring Baste parang naghamon sa kay Tore na yung kayabangan mo, mayabang ka lang eh. Sumusapa ka na lang tayo. Kaya na lang magsuntukan eh, di ba? So syempre dahil itong si Tore makapalang muka at syempre pamidya at gusto niyang sikat siya lagi, syempre papalag siya sa hamon. At yung hamon niya gawin na natin sa Sunday. Gusto mo sa Araneta pa gusto niya yung boxing match. 'Di ba? Para magmukhang, alam mo 'yon, para magmukhang medyo nakakatulong siya sa tao. Gagawin daw charity. Okay, sige, maganda 'yan. Pero halatang halata itong mama na to na gusto talaga yung, alam mo yon, yung fame whore. Talagang gusto niyang sikat siya. Para magbukang si Baste maangas lang. O sige, kung gusto mo makipagsapakan sa akin, gawin natin yan sa sa Araneta. Tapos gawin nating boxing match. Gusto mo sa Sunday na para 12 rounds tayo. Tapos every round sana magkaroon ng sponsor para, alam mo yun, makatulong tayo sa nasalanta ng crazing. Mga ganun pa. Kunyari, siya pa yung mabuti. Ang tarantadong to. Di ba? Alam mo yun? Kaya tuloy na pa intro tayo ng Let's Get Ready to Rumble. Pero alam nyo, lugi si dito Lugi si Baste. Lugi si Basti dito. Ewan ko sa inyo kung ano. Pero alam ko lugi si Basti dito. Mamaya sabihin ko kung bakit lugi. Pero panoorin muna natin to. Actually na yung sa isa kong upload nalilito ako kung anong i-upload ko. Kung eto ba o yung patungkol sa banat ni Claire kay BP Sara. Hindi ko alam eh. Mamaya pag-isipan ko kung sino ang una ko i-upload. Pero parang mas maganda to no? Ano ba sa tingin nyo? Upload ko na to mamaya Ay hindi, naka-video tayo. So kung mapapanood nyo to ng mas una doon sa pangalawa kong video, malamang ito yung napili kong i-upload. Let's get ready to rumble! Anak ng putya, no? Alam ko mga pare nagulat kayo dun sa intro natin, no, nakakaiba. Bakit boxing na to? Alam ko ba paring RJTV to? Taas ang kamay ng mga nagtaka kung bakit boxing na yung intro natin. Gusto niyo ulitin natin, gusto niyo? Ulitin natin. Sige, ulitin natin para masaya. Now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. So, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Woo! Lagyan natin effects para syempre magbukang arena talaga. Let's get ready to rumble! Diba? Saya-saya. Pucha, inedit ko pa ng maayos tong thumbnail na to
Tail of the tape. Duterte versus Torre. Age. Duterte 37. Torre 55. Height. Duterte 5'8". Torre unknown. Hindi mo alam ko anong height nito tanga na to. Let's get ready. Ang saya di ba? Natuwa ba kayo sa intro natin? Uy, pag natuwa kayo, pag-subscribe kayo at syempre wag nyo na rin kalimutang i-like at i-share ang ating video, di ba? Kung natuwa kayo sa video, kung hindi naman, ganun pa rin. Mag-subscribe kayo at i-like nyo pa rin ang ating video. So wala kayong magagawa. Talagang mag-subscribe kayo, i-like ang video at i-share nyo na lang, ha? Okay po ba yon? Sana okay, ha? Baka... Kasi alam nyo, napansin ko kasi yung nanonood sa atin, 25% lang ang nakasubscribe. Pero yung mga hindi nakasubscribe, 75%. So, ano nang nangyayari dun sa 75%? Please, pakisubscribe po ang ating channel para masaya naman tayo, di ba? Okay po ba yon? Okay ba yon? Okay, okay. Let's get ready to rumble! So, panoorin natin tong video na to na pinagdikit na ng Abante. Kung Abante News ba yun? So, pinagdikit na nila yan para nga naman magkaroon ng magandang labanan. So, panoorin natin to. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero gusuntukan tayo. Aram ko makaya, bita. Oo, alam ko makaya. Ganun lang. But you're a coward. Pero tama dahil marami ang nasa kita mo yung mukha nitong tanga na to na parang na-excite siya doon sa suntukan kasi syempre siya yung siya yung parang sikat pag hinamon niya pag pumalag siya doon kay Baste, matapang pala ako. Matapang ako. Sige. Ewan ko kung anong mangyayari dito sa mga susunod na na panahon pero sana matuloy, no? Sabi nga ni Boss Dada, ako na lang. Pero ako, hindi ko lalabanan to Kung ako hindi ko lalabanan to. Alam niyo kung bakit? Lugi ako sa mukha niyan. Durog na mukha niyan Ako kahit papaano, butas-butas lang yung mukha ko pero kahit papaano meron namang itsura, di ba? Oh, ito putang ano sisirain mo dyan? Wala sisirain dyan. Durog na mukha. Sabihin na naman nila, adomin. Pangit na yan diba? Bugbog mo yan. Oo, pero hindi mo mababasag yung mukha niya kasi basag na. Ayan ang sinasabi ko kanina na si Baste lugi dito. Kasi si Baste, gwapings diba? May itsura Tapos ang labanan nito. Siyempre kawawa si Baste dyan. May mababasag pa sa mukha niya Maayos na yung itsura niya Ito, wala nang mababasag. Basag na to mababasag dyan. Oh, di ba? Kahit si Pacquiao lumaban dyan, lugi siya Di ba si Pacquiao, yung mukha nun kahit papaano, maayos Hindi naman, maayos naman ang itsura ni Senator Manny, ni Sir Pacquiao. Hindi na pala siya senador. Ni Manny Pacquiao. At syempre, nagbigay siya ng magandang history pagdating sa boxing sa Pilipinas. Pero sa Senate, ewan ko. Pero pagdating sa boxing, wala tayong duda dyan. Hands down tayo dyan, palakpakan. At sa tingin ko nga, dinaya siya nung nakaraan. Ay, hindi naman dinaya. Kumbaga, alam mo yun, kung makikita mo o titignan mo yung round per round, parang medyo lamang siya dun sa ibang round Tapos, pagdating nung dulo, draw. Oh, diba? Pero kung ito lalabanan ni Pacquiao, lugi si Pacquiao dito. Basag na mukha nito. Lalo si Baste. Sabi nga ni Boss Dada, ako na lang labanan mo, Torre. Si Boss Dada daw. Pero hindi ko alam kung ano magiging nito kahihinatnan. Hindi, okay naman yung suggestion niya, yung suntukan, yung para sa Araneta, para syempre merong alam mo yun, may parang charity work din kung sino magi-sponsor, kung yung yung malilikom doon sa na yon sa boxing na yon maganda, bibigay sa sana ibigay.
Pero ewan ko Tsaka bakit sa Araneta gusto mo? Sa Araneta. Ewan ko kung anong sasagot dito ni Mayor Baste, pero antabayanan natin kasi itong si Torre medyo gusto niya parang laging gusto niya nasa TV. So parang malaking achievement to sa kanya na nakipagsapakan siya sa isang mayor, na hinamon siya ng isang mayor at pumalag siya at ginawang charity yung pagsusuntukan nila. Siya yung bida. Kasi kung hindi ako pumalag dyan, hindi matutulungan tong mga nasalanta ng bagyo. Nagigets nyo? Kumbaga parang siya yung dahil sa pangahamon ni Baste, okay, papalagang kita pero may kondisyon. Ang mangyayari doon sa malilikom natin pera, magkakaroon tayo ng charity at mag-i-sponsor per round. Sabi niya 12 round magkakaroon ng sponsor at yung makalilikom nating pera tutulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. O, pagdating doon, siya pa ang bida. Dahil pinalaga na nga kita, at least yung mga malilikom natin doon, pantutulong natin. Siguro kahit alam mo yon, kahit mabugbog siya, hindi naman natin alam kung sinong mananalo dito sa laban na to, pero kung mangyari to o matuloy, kung mabugbog siya, siya pa rin ang bida kasi pumalag siya dahil gusto niya makatulong. Okay lang mabugbog ako, at least nakatulong ako sa baka pwede yung pambawi niya, no? Ngayon, kung si Basti naman ang mabugbog niya, di ba? Nabugbog kita, nakatulong pa ako sa tao. Alam mo yan, Torre. Saka, ayun nga, lugi si Basti dito. Pero, ewan ko sa inyo pero gandang to. Magandang laban to kasi alam mo yun, pag nabugbog to ni Baste, parang nakabawi na rin yung yung mga tinarantado nito ni Torre. Yung mga galit na mga Pilipino, talagang makakabawi. Bugbugin mo yan, tarantado na yan. Ewan ko kung may training si Baste pero alay mo. Bakit sa boxing ring pa? Ewan ko kung may training yan si pero maganda yun boxing ring, pero para may may referee. Para at least walang tapakan lang. Nakakatawa to si Torre, ang putya. Ganda nung bigyan mo makakabawi na yung mga tinarantado niya sa KOJC. Ay, naku, ang saya. Pumabugbog. Maganda, mapatulog to Tapos gumising siya, 2028 na. Siyempre, pag muna yan, training mo, nagmamadali ka naman Sa Sunday, siguro bigyan nyo kaya ng about 2 weeks. 2 weeks para magandang preparasyon. Maybe we can use this moment or this opportunity for yung mo siya pabida kunyari. To raise funds in a charity boxing match. This coming, para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. 12 rounds susundukan para maganda. At para medyo marami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round. Diba? Parang siya pa ang bida pagdating dito. Parang ang nangyayari, si Baste bully lang. Pinubuli ako ni Baste. Okay, sige. Pero gawin natin sa mas maayos na labanan. Kumbaga, gawin natin to para maka-raise ng funds para dito sa bagyo. Okay naman yung gusto niya mangyari. Pero alam mo to, yung ugali nitong tanga na to, hindi ganyan Hindi ganyan Parang, bita mo nga yung, alam mo yun, yung member nga ng KOJ, yung mga member ng KOJ, si ginipit mo, yung mga mababait na tao. Tapos ngayon, magmumukha kang, alam mo yun, papalabasin mo na gusto mong tumulong sa tao sa pamamagitan nitong boxing match. Plastic, boy. Plastic ka. Hindi ganyan pag-uugali niyan. Diba? Pero sinasabi nung iba, alam mo yun, sinasabi naman nung ibang mga kakilala nating pulis, okay naman daw to si Torre noon.
noong panahon na siguro o bago pa siya o hindi pa siya kilala o hindi naman malaki yung ulo niya. Pero nitong mga lumaki na yung ulo, masyado nang mayabang. Syempre nga naman, hinahabol ang posisyon. Talagang wala ka ng pakialam pag tinamaan ka ng, alam mo yun, tinamaan ka ng hangin sa ulo mo, wala ka ng pakialam doon sa mga maaapaka mo. Kahit yung mga yan, mababuting tao, gagaya ng KOJC, si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte. 'Di ba? Wala na akong pakialam diyan sa mga yan, basta maabot ko lang itong pangarap ko sa buhay. So ito, mangyayari, boxing match, magmumukha siyang bida, 'di ba? Siya ang bida dito kasi hindi lang basta suntukan ang gusto niya mangyari. May fundraising pa. Oh. 'Di ba? Pero hindi niya ugali itong ganito. Kasi mismo nga yung mga mababait na KOJC member, tinarantado niya. Binaboy yung lugar. O, di ba? Sa pagiging sinungaling mo, sir, hindi bagay sa'yo yung magmukha kang, alam mo yun, maggawa ka ng charity work. Hindi, hindi bagay sa'yo yung plastic ka masyado eh. Talaga. Sponsor. So, let's place their merchandise. Diba? So, 12 rounds para medyo marami ang sponsor. Marami tayong may raise the bond. Sa tingin nyo, tatagal na 12 rounds yan? Ano sa palagay nyo? Pero ayun ang pinalabas niya. Nagmumukha siyang bida dahil hindi lang basta suntukan o yung away kalye yung gusto niya mangyari. 'Di ba? Galing din no, nakaisip ng pwedeng ilusot Kasi kung merong pupush niyan, talagang matutuloy ito. Ako para sa akin ewan ko sa ibang banateros pero sa akin gusto ko matuloy ito at gusto kong mabugbog tong si Tory. Kasi mainit ang boxing ngayon dahil nga kakatapos lang ng laban ni Senator Manny Pacquiao. Hindi na pala siya senador. So, kaya pumapalag to sa Araneta pa gusto. Masyadong ambisyoso. Pero gusto ko matuloy Gusto ko matuloy itong mga itong laban na to. Para naman siyempre alam nyo, hindi naman ang gusto ko mangyari dito mabugbog lang talaga si Tory. Siyempre, kahit papaano may palag naman yan si Baste, hindi naman yan basta-basta diba? May palag yan. Sasabihin na sinasabi ng iba, mayabang lang daw. Hindi alam mo, nakakapikon. Pakiramdam ko napipikon na dito si Baste sa mga kasinungalingan nito ni Tory kasi 3-minute response. 'Di ba? Tapos malalaman natin na na pala 'yun, naka-set up na pala. Pero anyway, hintayin natin mga kababayan kung ano mangyayari sa mga sa mga susunod na kabanata, kung anong sagot ni Baste. Hintayin natin kung papalag ba siya diyan sa Araneta daw ang gusto. Itong plastic na Tory na to. Tapos para daw may kabuluhan, fundraising. Boxing match daw para yung malilikom daw na pera. Syempre may mga tickets pa yan, meron pa yung ganda rin Pero magiging katatawanan to sa sa buong mundo pag natuloy to. Magiging katatawanan to. Alam nyo? Ewan ko basta magiging katatawanan to. Maganda mag-train si ang mag-train kay Baste si Pacquiao Bigyan nyo kahit 1 week para may preparation. Hindi yan basta Sunday kagad. Ano ka? Gusto mo ng boxing match, syempre kailangan preparation yan. Isa-set pa yan. So kayo mga kababayan, anong gusto nyo mangyari? Matuloy ito o hindi? Mabugbog si Tory o hindi? Kasi alam nyo, lugi si Basti dito. Lugi talaga siya dito. Pero kung matutuloy man yan, ang gusto ko mangyari talaga, mabugbog tong mama na to. Si Tory. Para happy tayo lahat. Okay ba yon? Okay sa akin yun.
Pag nabugbog to, saya, no? Nakabawi na kami. O, hindi biro yan, ha? Yung sinasabi nitong tanga na to. Ewan ko kung nagbaboxing to, eh. Pero yung 3 rounds yung 12 rounds sa boxing, hindi biro yan. Kasi nagtitrain ako ng boxing, eh. Alam mo ba yung 3 rounds, para akong pagod na. Per round kasi, hindi ko, 3 minutes? Basta 3 minutes per round. Ang tagal ng oras kada minuto. Pero mo, 3 round ka lang magsasapak. Pero mo, lang yun, training lang yun, ha? Training pa lang yun, pero pagod na ako. 3 rounds yun. Hirap na ako huminga. 3 rounds lang yun. Pero sinasabi na ito, 12 rounds. Naku, imposible. Ano kasi, Pacquiao? Diba, kaya nga pagdating ng mga nagbaboxing, pagdating ng 10 rounds, 8 rounds, medyo pagod na yung mga yan, eh. Medyo hapo na, eh. Si Pacquiao lang ang nakikita ko na pag nagbaboxing, parang hindi napapagod. Alam mo yun, kahit 12 rounds, maliksi pa rin. Putya, yung 3 rounds na yun, ewan ko, 2 rounds. Pagod ka na nun. Ewan ko, tumagal ng 12 rounds tong si Torre na to. Ewan ko, ha? Pero yung masasabi ko sa inyo, 3 rounds, pagod na yan. Based on my experience, talagang training pa lang yun. Training pa lang yun. Paano pa pag yung nakikipagsapakan ka na, umiiwas ka na? Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana po natuwa kayo at sa ating Tell of the Tape, Duterte versus Torre. Sana natuwa kayo mga pare, ha. Natatawa talaga ako, eh. Buisit. Anyway, maraming sa pagsama sa akin sa kalokohan to ni Torre. At mag-iingat po kayong lahat, mga kababayan, mga pare, mga banateros, dahil nag-uulan pa rin ngayon. Sana tumigil na tong ulan dahil grabe. Kawawa na yung mga kababayan natin, especially sa Rizal, sa Bulacan, at sa iba pang karatig, sa Las Piñas sa Las Parañaque, na rin. Lubog na rin. Grabe. Walang, kasi, yung ulan, titigil lang saglit, tapos buhos na naman ng malakas. Kaya, alam mo yun, hindi pa humuhupa yung mga baha na nasa kalsada o nasa mga lugar na yan, buhos pa rin. Buhos pa rin talaga. Maswerte tayo kahit papano, nasa mataas tayong lugar. Paano na lang kung nandun din tayo sa mga mabababa? Mas mararamdaman natin na kawawa talaga yung Dito nga sa mataas na lugar, medyo nagbabaha-baha na rin sa mga ilang namin, sa ilang lugar dito sa amin, Kumbaga, lumulubog na rin sa baha. Paano pa kaya yung mga mismong nandun sa baba, especially dyan sa Manila, talagang kawawa. Lubog talaga ang nila, yung alam mo yun, yung patimbahay nila. Nakakaawa, sira ang gamit, di ba? Tapos, alam mo yun, makikita mo pa yung presidente, wala sa Pilipinas. Pero at least kahit pa paano, meron tayong vice president na tumutulong sa atin, di ba? At meron din mga ahensya ng gobyerno dyan at yung mga local government na tumutulong dun sa mga Pilipino, sa mga kababayan nila. Siyempre, hindi naman nila papabayaan yan. At least nandyan yung mga tumutulong. Ang problema lang, wala tayong direktibang galing sa presidente patungkol dito sa bagyo na to. Kumbaga, wala tayong direct na ganito gagawin, ganyan ang gagawin. Wala siyang instruction para masolusyonan. O, hindi naman para masolusyonan. Kumbaga, para matulungan yung mga kababayan natin na naiipit sa baha. Ang sagot niya, meron namang dyan, flood control project, nandyan na yan. Ang problema nga lang, na-overwhelm. Ganyang katindi ang presidente natin sumagot. Talagang hindi mo maiisip yung sagot niya na yun. Gago, di ba? Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong